Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti. Amen. Narito po tayo sa DFC Kaingin Morong Rizal under po ng District 8. At sa umaga pong ito tayo po ay magsisimula ng devotion ng Panginoon sa Panginoon at bilang pagpapasimula po ng ating gawain tayo po ay umawit sa Panginoon. Sabi po dun sa awitin natin, karapat dapat ang Panginoon. Marapat nating dakilain ang Panginoon. Amen. Sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa, sa panibagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, karapat dapat lamang na purihin natin ang Panginoon. Sige po, tayo umawit ng awit na ito. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Karapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kabulihan, pag-asa ng lahat. Minsan pa, marapat nating dakilain ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Marapat dapat kayong dakilain, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kabulihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Hallelujah. Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat. Sa huling pagkakataon, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat. Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat. Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat. Hallelujah. 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 Totoo, Panginoon. Walang ibang Diyos na karapat dapat na sambahin, Panginoon. Hallelujah. 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 Napakabuti ninyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dinadakila namin ang inyong pangalan sa umaga ito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng tuhod ay sasamba sa inyo, aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Karapat dapat kayo, O Diyos. Hallelujah. 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 Purihin kayo,
kayo, aming Panginoon. Sambahin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, aming Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, sa panibagong umaga, Panginoon. Hallelujah, sa panibagong pag-asa, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Totoo, Panginoon, karapat-dapat kayong sambahin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, hallelujah, ang dalangin po namin, Panginoon, ay samahan po ninyo kami habang kami ay nag-aaral ng inyong mga salita, O Diyos. Ang lingkod ninyo na magdadala ng inyong salita, itago ninyo siya sa inyong likuran, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At dumaloy, Panginoon, ang pagpapala, dumaloy ang kapangyarihan, Panginoon, sa lahat ng manonood sa umagang ito, Panginoon, ng live morning devotion na ito, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa bawat pagkakataon na makapag-aaral kami ng inyong mga salita. Ito'y karangalan sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong kabutihan. Sa inyo po namin ibinibigay, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, at ang lahat ng pagdakila ay sa inyo, aming Panginoon. Marami pong salamat. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. At ngayon po ay dadako na tayo sa salita ng Diyos at tinatawagan ko na po si Pastor Norman. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Mabuti ang Diyos sa maraming panahon na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Patuloy na pinapatunayan ng Panginoon na sapat ang Kanyang biyaya, sapat yung Kanyang kalakasan, sapat yung Kanyang kapangyarihan upang patuloy nating madama, no, upang patuloy nating makita yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin at makita natin siya lang talaga yung Diyos na dapat paglingkuran. Purihin ang Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin sa Exodus chapter 3. Dito po tayo mag-aaral sa umagang ito. Exodus chapter 3, mula po verse 3 hanggang verse 6. Purihin ang Panginoon. Sa Exodus chapter 3, mula po verse 3 hanggang verse 6, ganito po yung sinasabi. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po yon? Sagot niya. 5. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. 6. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac, at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises. Ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang lingkod. Lahat po tayo na mga tinawag ng Panginoon. Iba't iba po ang paraan kung paano natin nakilala ang Panginoon. Amen? Iba't iba tayo ng mga tagpo kung saan nakilala natin ang Diyos. Yung iba sa atin nakilala ang Diyos dahil nagkaroon siya ng karamdaman at doon niya natagpuan ng Panginoon, doon nagpakilala ang Diyos sa Kanya. Meron naman po sa atin na naroon siya sa mahirap na sitwasyon. Meron siyang kinakaharap na mahirap na problema at doon niya nakilala ang Panginoon. Meron naman po sa atin na nasa bingit ng kamatayan at iniligtas siya ng Diyos at doon niya nakilala ang Panginoon. Ngayong umaga, titingnan natin kung paano nagpakilala ang Diyos kay Moises
sa pamamagitan ng nagliliyab na puno. Alam po natin, ang mga sitwasyon po na ito, ang mga panahon po na ito, ang mga Israelita ay nagdaranas po ng pagkaalipin mula sa mga Ehipsyo, no? At sila ay tumatawag sa Panginoon at nakaabot sa langit yung kanilang mga daing, at ang sabi ng Biblia, naalala ng Diyos yung kanyang pangako, yung kanyang tipan sa kanyang mga lingkod. Kaya po nagsimulang gumawa ang Panginoon, at dito po nagsimula siyang kumilos kay Moises. Paano po nagpakilala ang Diyos kay Moises? Una po, nagpakilala ang Panginoon kay Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na puno, no? Nagliliyab na puno pero hindi nasusunog. God made himself known to Moses by burning bush. Sabi doon, kaya sabi niya sa verse 3, katakataka ito. Tingnan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. No? Nakita po natin dito na ang Panginoon, ang Diyos, ay naitulad sa nagliliyab. Ang Panginoon ay nagpakilala kay Moises sa pamamagitan ng isang puno nagliliyab pero hindi nasusunog. Pinapakita lamang po ng talatang ito na ang Panginoon, He is also our God who is a consuming fire. Siya yung apoy na tumutupok. Siya yung apoy na kumikilos. At hindi lang siya basta apoy na tumutupok, siya rin ay refining fire. Siya rin yung apoy na nagpupurify. No? At nung tawagin tayo ng Panginoon, yun ang gustong gawin sa atin ng Diyos. Na i-purify tayo, linisin tayo, gawin tayong karapat-dapat sa paglilingkod. So, ipinakita ng Panginoon yung kanyang sarili kay Moises sa pamamagitan ng isang kahanga-hangang panoorin na ito. Tinawag ng Diyos si Moises sa pamamagitan, yung kanyang atensyon, tinawag ng Panginoon yung atensyon ni Moises sa pamamagitan ng kahanga-hangang paningin na ito, na merong isang punong nasusunog, nagliliyab pero hindi nasusunog. No? Ito po yung unang kong nais tingnan sa bawat isa sa atin sa umagang ito, na ang Diyos ay Diyos na tumutupok, ang Diyos ay Diyos na nagre-refine, nagpupurify. Refiner's fire. Diyan ang ginawa sa atin ng Panginoon nung makilala natin siya. Pinurify tayo ng Panginoon sa lahat ng karumihan na nagawa natin. Nilinis tayo ng Panginoon sa lahat ng mga maling salita, sa maling pamumuhay, sa maling sa mga makasanlibutang gawain. Na i-purify tayo ng Panginoon. Yun po ay isang bagay na napakabuting nangyari sa atin. Amen? Na tayo ay nabago, binago tayo ng Diyos mula dun sa ating mga dating pamumuhay. Marami sa atin, alam ko, marami tayong mga patotoo ng pagbabago ng Diyos. Marami tayong mga patotoo ng pagkilos ng Panginoon. At salamat dahil yun ay ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ang Diyos, nagpapakilala po siya sa atin sa pamamagitan ng paglilinis, pagbabago, pagpupurify sa atin. Na kaya pala tayong baguhin kahit gaano tayo kasama. Kaya pala tayong ayusin ng Panginoon kahit gaano kagulo po yung buhay po natin. Na yung ibang tao nawawala na ng pag-asa na hindi na tayo makapagbabago. Yung ibang tao, yung mga nakapaligid sa atin, sinasabi sa atin na naku, wala ng pagbabago yan, walang mangyayari sa buhay niyan, hindi yan mapapahamak na yan. Pero nung makilala natin ng Diyos, na i-purify tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay, maling pamumuhay, at ipinakita ng Diyos, meron pang magbabago sa atin. Kaya pang ayusin ng Panginoon yung magulo nating sitwasyon. Kaya pang baguhin ng Diyos yung bagay na hindi na natin kayang mabago. Sapagkat yun po ang Diyos, siya ay apoy na tumutupok, siya ay apoy na nagpupurify. He is a refining fire, refiner's fire. At sabi dun sa Malakay chapter 3, verse 1 to 2, no? Tingnan po natin. Sabi dito,
sa Malakias chapter 3 verse 1 to 2. Nais ko pong basahin saglit. Sabi po dito, narito ang tugon ng makapangyarihang si Yahweh. Ipapatalaw ko ang sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapayag ang aking tipan. Ngunit sino makatatagal pagdating ng araw na yon? Sino makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Ano po yun? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay. Amen. Ganan po ang Panginoon pag nagpapakilala sa atin. Tawag tayo ng Diyos, dinadalisay tayo ng Panginoon. Inaayos tayo ng Panginoon. At yun po isang mabuting bagay. Naayusin tayo ng Diyos. At salamat po sa Panginoon kasi nung tinawag tayo ng Diyos, yun po yung unang ginagawa sa atin ng Panginoon. Pinupurify tayo sa lahat ng mga gawang masama. Pinupurify tayo ng Panginoon. Nililinis tayo ng Diyos. Bakit po ginagawa ng Panginoon sa atin yun? Para po tayo ay makapagpatuloy na makalakad sa isang bagong buhay na inilaan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. No? At yun po yung unang ginawa ng Panginoon kay Moises. No? Kaya makikita po natin dito ang sabi niya doon sa verse 5 sa Exodus chapter 3 verse 5. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. No, nais Moises sa mga oras na yon na ang tumatawag sa kanya ay isang banal na Diyos at kailangan alisin niya yung kanyang panyapak. No? Nung kami po ay nag-aaral ng Bible School, ang sabi po sa amin yung panyapak ni Moises ay bahagi ng kanyang dating buhay sa Ehipto sapagkat yung panyapak na yun ay galing sa Egypt. At kailangan niyang alisin yun dahil yun ay bahagi ng dati niyang pamumuhay. At yun ang sinabi ng Panginoon kay Moises, remove your sandals because the place that you are standing is a holy place. Kaya yun po yung unang ginawa ng Panginoon nung magpakilala siya kay Moises. Ipinakita niya kay Moises na ang Diyos na tumatawag sa kanya ay isang banal na Diyos. At ang Diyos na tumatawag sa kanya, ang siyang naglinis, siyang nag-ayos, at siyang nagpupurify ng lahat ng kanyang tinawag. At ganun po yung ginawa rin sa atin ng Panginoon nang tayo ay tawagin ng Diyos. God purified us. At ginawa tayo ng Diyos na qualify para maglingkod sa Kanya. Kasi hindi po tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon nang hindi tayo hindi tayo binabago ng Panginoon. Hindi tayo makakapaglingkod ng lubos. Hindi tayo magagamit ng Diyos ng lubos kapag hindi tayo binago. Kailangan binago tayo, no? Hindi tayo magagamit ng Panginoon ng lubusan kapag yung buhay natin ay hindi tuluyang binago ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay tinawag ng Diyos at pag nagpakilala ang Panginoon sa atin, ang unang ginagawa ng Diyos, binabago niya tayo. Ginagawa niya tayong karapat-dapat para maglingkod. Kasi pag tayo binago ng Diyos, pinurify tayo ng Panginoon, magagamit tayo ng Diyos ng lubusan at matataas po ang pangalan ng Panginoon. At yun naman po yung mahalaga. Mataas ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya po tayo, marami nang binago ang Diyos sa atin. Amen po ba? At hanggang ngayon, patuloy tayong pinupurify ng Panginoon. Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Tinawag po ng Diyos ang pansin ni Moises sa mga bagay na ito. Pangalawa po, paano nagpakilala ang Diyos kay Moises? Sabi po dito, nang lalapit, sinabi ng Diyos sa verse 5, Exodus chapter 3 verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo.
Ipinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises na siya ay isang Diyos na banal. That He is holy. At ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, dahil siya ay banal, dapat din tayong mabuhay sa kabanalan. Amen? Dahil siya ay banal, dapat din tayong mabuhay sa kabanalan. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, Be ye holy, for I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises bilang isang Diyos na banal. At ang nais ng Diyos sa isang tinawag niya, ang nais ng Diyos sa isang naglilingkod sa Kanya ay namumuhay sa kabanalan. Amen? Kaya nga, unang ginagawa sa atin ng Panginoon ay pinupurify tayo because He is a holy God. At kapag na-purify tayo ng Panginoon, nais ng Diyos na lumakad tayo sa isang banal na pamumuhay. At sa panahon pong ito, no, sa gitna ng ang paligid natin ay napakaraming nangyayari at maraming tao ang patuloy na namumuhay sa sarili nilang kagustuhan. Merong mga Kristiyano, mga mananampalataya na nagliliwanag yung kanilang buhay sa gitna ng sanlibutan. Sapagkat ang mga mananampalatayang ito ay namumuhay sa kabanalan ng Panginoon. At tayo po yun. Amen? Kasi the God we serve is a holy God. Amen. And God said, we must be holy, for He is holy. Amen? Buksan nga po pa po natin ang ating Biblia sa unang Thessalonica chapter 4 verse 7. First Thessalonians chapter 4 verse 7. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Tuloy po natin sa 8. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Amen? Kung sasabihin natin na, nako, hindi na using mamuhay sa kabanalan ngayon, mga kapatid, hindi po tao ang hinahamak natin. Ang Diyos po ang hinahamak natin kapag sinasabi natin, ako, hindi na uso yung mamuhay sa kabanalan ngayon. Tingnan po yung sabi. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humahamak sa aral na to ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kalinaw po ng sinabi ng salita ng Diyos na ang sinumang tinawag ng Panginoon, we should live a holy life. At kapag hinamak natin yung aral na to, hindi po tao yung hinahamak natin. At kapag sinabi natin, ako, hindi na uso yan, sa biyaya na tayo, no? Kailangan kung ano yung gusto natin kasi sa biyaya naman tayo, hindi na tayo dapat mag-effort mamuhay pa para sa kabanalan. Hindi po totoo yun. Ang totoong nasa biyaya ng Diyos ay namumuhay sa kabanalan. Ang totoong namumuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, sa grace ng Panginoon, ay yung namumuhay sa kabanalan. Kasi yun ang mga totoong tinawag ng Panginoon. Yun ang totoong tinawag ng Diyos. Kaya nga po, pinakita ng Panginoon, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises sa pamamagitan ng pagpapakilala na siya ay Diyos na banal. At tayo, bilang tinawag ng Panginoon, we should also live a holy life because our God is holy.
Amen. Buksan pa natin yung unang Juan chapter 3 verse 2 to 3. Ano pong sabi diyan? Sabi po dito, mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikilala natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. 3. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Amen? Sino man po ang may pag-asa sa Panginoon, na naniniwala tayo na sa pagparito ng Panginoon tayo matutulad sa Kanya, mahahayag sa atin yung ating tunay na kalagayan bilang anak ng Diyos. Sino bang may pag-asa sa mga bagay na ito ay dapat magpakalinis tulad ni Kristo na malinis. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya po, pag tayo'y tinawag ng Diyos, nagsisikap tayo na mamuhay sa kalooban at sa kabanalan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Uso pa po ngayon yung mamuhay sa kabanalan. Amen? Uso pa po ngayon yun. Sapagkat ang salita ng Diyos hindi po nawawala sa uso. Ang salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod na panahon, mananatili na palaging nasa kasalukuyan, nananatili na buhay sapagkat ang nagsalita po nito ay isang buhay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Pangatlo po at panghuli sa Exodus chapter 3 verse 6, paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Sabi po dun sa verse 6, ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sabi ng Panginoon, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Paano po ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises? God showed Moses that He is unchanging. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises na siya ay Diyos na hindi nagbabago. Nung lumapit na si Moises doon sa punong nagliliyab, inalis niya yung kanyang panyapa kasi sinabi sa kanya ng Panginoon, tinatapakan mo yung isang lugar na banal, at ang sabi ng Panginoon, nagsalita siya, ako ang Diyos ng iyong magulang, nina Abraham, nina Isaac at nina Jacob. Ano po yung ibig sabihin nun? That hindi siya nagbabago. Siya yung naging Diyos ni Abraham, siya yung naging Diyos ni Isaac, at siya yung naging Diyos ni Jacob. That He is unchanging. Nais ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin na siya po ay isang Diyos na hindi nagbabago. At dahil hindi po siya nagbabago, hindi po nagbabago yung kanyang mga panuntunan sa paglilingkod. Hindi po nagbabago yung kanyang panuntunan sa pagkatawag. Hindi po nagbabago yung kanyang mga panuntunan pagdating sa pamumuhay. Hindi nagbabago yung mga pangako niya na kanyang binanggit, na kanyang iniwan sa kanyang mga lingkod. Amen? Yun ang nais ng Diyos na malaman ni Moises, na makilala niya ang Diyos, na ang ating Diyos ay hindi po nagbabago. At hanggang ngayon, ang Diyos po ay Diyos pa rin. Nananatili siya sa kanyang trono, nananatili siyang mabuti, nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako, at nananatili siyang nagpapala at patuloy na gumagawa sa lahat ng kumikilos at gumagawa ng kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon. At dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, dapat po tayong magpatuloy sa ginagawa nating pagsunod sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago yung kanyang kabanalan. Dapat tayong magpatuloy sa buhay na ating sinimulan sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay hindi nagbabago sa lahat ng bahagi, sa lahat ng aspeto. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga pamamaraan,
saan pa sa kanyang mga pagkilos, hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ang Diyos ay gumagawa ng himala noon, ang Diyos gumagawa pa rin ng himala ngayon. Kung ang Diyos ay nagpapagaling noon, ang Diyos nagpapagaling pa rin hanggang sa ngayon. Kung ang Diyos ay kumilos sa mga alagad at gumawa ng mga dakilang bagay noong panahon nila, ang Diyos gumagawa pa rin ng mga dakilang bagay hanggang sa mga panahon ngayon. At yan yung nais ipakita ng Panginoon kay Moises, na siya ay Diyos na hindi nagbabago. Bakit po? Napakalaking gampanin ang gagampanan ni Moises. Libo-libo yung kanyang pamumunuan. At kung hindi niya paniniwalaan na hindi nagbabago ang Panginoon, madali siyang susuko at madali siyang tatalikod sa kanyang paglilingkod. Pero kung paniniwalaan niya na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pangako, sa kanyang kalooban na hindi nagbabago, magpapatuloy siyang gagawin kung ano yung iniutos sa kanya ng Panginoon. Sapagkat nagbabago man ang kanyang sitwasyon, hindi naman nagbabago ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At yan po yung dapat malaman natin. Nagbabago man ang ating sitwasyon, hindi nagbabago ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya magpapatuloy tayo sa buhay na para sa Panginoon. Amen? Magpapatuloy tayo sa buhay na kalooban ng Diyos para sa atin. Bakit? Hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya sa tabi na ito, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises, una sa pamamagitan ng nag-aapoy na puno, nagliliyab pero hindi nasusunog. Pinapakita ng Panginoon na kapag tayo tinawag niya, He purifies us with His fire. Nililinis tayo ng Panginoon para tayo makalakad sa isang buhay na tinawag niya at pinili niya. Pangalawa, makikita po natin, pinakita ng Diyos, pinakilala ng Diyos kay Moses na siya ay banal na Diyos and he should remove his sandals. Kailangan niyang alisin yung kanyang panyapak sapagkat kung naroon ng Panginoon, ang lugar na yon ay banal. Tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, dapat tayong mabuhay ng may kabanalan. Pangatlo, ang sabi ng Panginoon kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises bilang Diyos hindi nagbabago. At dahil hindi nagbabago ang Diyos, dapat tayong magpatuloy sa ginagawa nating pagsunod sa Panginoon. Because God is never changing. He is always at work, even before, even now, and even in the future. Patuloy na kumikilos ang Diyos na pinaglilingkuran at buhay po ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen? Salamat sa Diyos na patuloy na gumagawa at kumikilos at nararanasan natin yan saan man tayong lugar naroon habang patuloy nating pinaglilingkuran ng Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Tayo nga po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Glory to you, Jesus. Pinapupurihan namin kayo, Panginoon. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos. You are a God who never change. Tulad ng sinabi ng inyong mga salita sa Hebreo, you are the same yesterday, today, and forever. You are still holy, Panginoon. Banal pa rin kayo, Panginoon. At kayo pa rin ay apoy na nagpupurify, O Diyos. Kumikilos sa lahat ng mga tinawag ninyo. Kumikilos sa lahat, Panginoon, ng pinili ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyo sapagkat naglilingkod kami sa Diyos na hindi nagbabago. Naglilingkod kami sa Diyos na hindi humihina ang kapangyarihan. Naglilingkod kami sa Diyos na hindi nawawala ang kabutihan, Panginoon. Nananatiling mabuti sa lahat ng pagkakataon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ang mga salita ninyo ang nagbigay sa amin ng patuloy na kalakasan at kaunawaan patungkol sa inyo kung paano kayo nagpapakilala, Panginoon, sa amin. At dalangin namin, Panginoon, tulungan nyo ang bawat isa sa amin na patuloy na makapamuhay sa mga salitang ito.
Patuloy na malakaran, Panginoon, ang inyong mga kalooban, Panginoon. Sa gitna ng mundong ito ay maraming nangyayari at maraming tao, Panginoon, ang patuloy na mumuhay sa kanilang sariling kalooban, Panginoon. Kami na mga naglilingkod sa inyo, mamumuhay kami sa liwanag ng inyong mga salita. Panginoon, mamumuhay kami sa inyong kabanalan, sapagkat kayo ay Diyos na hindi nagbabago. Mamumuhay kami sa inyong mga salita, sapagkat kayo ang Panginoon na palaging mabuti at kayo ay Panginoon na tapat sa inyong mga sinasabi. Kaya purihin kayo, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain po ninyo ang bawat isang naririto, Panginoon, na naman po yung mga pangangailangan nila, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng lahat ng ito, O Diyos. Ito man ay spiritual, physical, Panginoon, emotional, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng lahat ng ito, Panginoon. Iniling din po namin ang lahat ng mga manggagawa at mga pastor. Panginoon, nagde-declare kami, Panginoon, ng inyong kalakasan. Nagde-declare kami, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Nagde-declare kami ng inyong pagpapala sa lahat ng mga naglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang umagang ito, ang buong maghapong ito, sa lahat pa po ng gawain na aming pupuntahan, sa lahat pa po ng aming gawain na dadaluhan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang kumilos. Kayo po, Panginoon, ang manguna, ang pagkilos ng inyong Santong Espiritu, Panginoon, ang patuloy naming maranasan. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Magandang umaga po sa bawat isa.